Hello po mga kababayan, diretso na po tayo sa ating papag-usapan sa oras na ito. Okay, so napakahalaga po na tayo po ay makailam sa nangyayari po sa ating pong lipunan. At balitang balita yung nangyari ng pag-reveal ng issue patungkol dito sa mga investigasyon na ginagawa ng Quadcom na ito, na nagsimula po sila sa investigasyon kay Sara Duterte kung paano ginagamit ang kanyang confidential fund hanggang sa nakarating po sila kay Pangulong Duterte at hindi na po sila nakaalis sa issue ng mga Duterte. Ano po? At alam mo natin sa previous administration kung papaano ay nagkaroon ng katahimikan ang ating pong bansa. Almost ang sabi nga ho doon sa mga nabalita ay nasa milyon ang nag-surrender nung nag-declare si Pangulong Duterte na yung lahat na nakagamit o gumagamit ng pinagbabawal na droga na ito ay pumunta ng kanya-kanyang barangay at magpatala at para mabigyan ng kaukulang investigasyon kung kailangan po ba nila magpa-treatment o magpa-rehab. Tutulungan sila ng gobyerno at i-assist sila at nakita ho natin ang pagbabago sa ating bansa. Ito ngayon yung present administration walang ginawa kundi alamin ay sabi nga ho nila mayroong mga EJK o yung mga paglabag sa implementasyon ng war on drugs. Wala po tayong hindi po masama po yan. Hindi po nating sinasabi na okay lamang pumatay o lumabag sa batas. Hindi po nating sinasabi na yon. Ano? Kung mayroong kailangang managot ay kailangang managot. Pero focus ho kayo doon sa mga issue. Pero nakakalungkot nga lamang na maging kayo mismo ay lumalabas na parang kayo din po ay lumalabag sa batas. Especially sa mga investigasyon, sa mga pamamaraan ng pag-iimbestiga po ninyo ay nakikitaan, napagkakitaan na meron kayong lapses na ginagawa. Tingnan ho natin, ito po yung interview ni Karen Davila dito kay Congressman Abante kung papaano po nangyari, bakit doon sa issue ng pag-imbestiga ng Senado ay nag-reveal si Grijaldo patungkol sa ginawa sa kanya na siya po ay kinausap bago po mag-appear doon sa kanilang hearing dyan po sa may Quadcom. Pakinggan po natin. The point, did you and Representative Dan Fernandez instruct Police Colonel Hector Grijaldo to confirm the reward system in Davao, in effect asking him to lie? I already made a statement that there is no truth to the accusations of Colonel Grijaldo, that I forced anyone or we forced anyone to sign any affidavit in exchange. Ang gustong ipakita at i-reveal ni Congressman Abante na ang pagpapahayag ni Grijaldo o ni Colonel Grijaldo doon sa Senado ay sabi nga ho niya ay hindi nila pinilit. Ang issue po dito kung kinausap niyo po ba. Yun po ba ay normal na kailangan nyo kausapin ang mga resource person ninyo bago mag-appear po doon sa committee o sa inyong mga pag-iimbestiga dyan sa Quadcom? Ano ho? So dito may mga lapses at hindi po bulag ang taong bayan na may mga bagay na dapat po nating madiskubre. Ano po ba talaga yung layunin ng Quadcom na yan? Ano ba talaga ang gusto nyo mangyari po dyan? Bakit nagsimula kay Sara Duterte, doon sa confidential fund, hindi na kayo nakaalis doon hanggang sa puro Duterte lamang eh. Nagbuo pa kayo ng 4 at pinagkaisa nyo yung 4 na yon na hindi na kayo nakaalis doon sa pag-focus kay Duterte. Hanggang sa naimbestigahan po ninyo yung Pogo na yan at eventually ay pumupunta at tumutumbok doon sa Duterte pa rin. Yun lang po ba ang kailangan ng legislation na gusto ninyo? Nakaraan na po yan. Kung merong paglabag, kasuhan nyo na. Kung merong mga bagay na dapat nyong
nakita ninyo na merong paglabag dito si Pangulong Duterte o yung mga general o yung mga PNP, yung mga pulis na yon, kasuhan nyo na. Hindi na kayo nakaalis doon. Napakaraming problema ng bansa natin. Bakit dyan lamang kayo nakafocus na yan? At hindi makaila ng taong bayan na napakalaki ang naitulong ng previous administration nung siya po ay nag-declare ng war on drugs nung panahon ni Pangulong Duterte. At tingnan ho natin kung paano ito pipihitin ni Congressman Abante ang mga tanong ni Karen Davila sa kanya. To favors or the possibility of promotion. And that is what I said in the media, Karen. All right, but this is the point, Representative Abante. Wait, I won't let that go just yet. What is your business and Dan Fernandez's business speaking to a resource person? Why would you do that? He was actually a classmate of Colonel Garma. And Colonel Garma asked us if we can talk to Colonel Grijaldo because he has something to say. So, Ito po ang sinasabi natin, napaka-foul po yan, Kasi kung yung mapapansin, nung nagsalita nung unang interview kay Garma, ay hindi po sumasang-ayon at ang sabi ni Garma, wala po akong alam, wala po akong kinalaman, wala po akong personal knowledge patungkol dyan. After nun, ay nagkaroon ng cite in contempt para siya po ay maidiin na nagsisinungaling po siya. Ibig sabihin, hindi nyo siya pinaniniwalaan. Ibig sabihin, lahat ng kanyang unang testimony ay hindi po kayo uma-agree kay Garma. Nung after siya na cite in contempt at umiiyak nga itong babaeng ito, at nagpahayag po siya ng na parang hindi natin alam kung anong sa loobin niya kung bakit nagkaroon po siya ng parang napakabigat sa kanyang damdamin. At eto ngayon, nag-reveal siya ng ganito. Ngayon, susundin ninyo? Kayo na yung sumusunod ngayon kay Garma na sinabihan ni Garma ng ganito, kaklase ko yan. Kumbaga, yung pag-twist ninyo ng issue para lamang maipasok ninyo yung kagustuhan ninyo at maidiin ninyo ang mga Duterteng ito, ay gumagawa kayo ng mga ibang paraan para kayo po ay magkaroon ng sabi ninyo matibay na ebidensya para lamang maipakita niyo sa taong bayan na tama ang inyong ginagawa. Kaya nga bitag kayo dito Kaya nga talagang huling-huli kayong dalawa dito ni Dan Fernandez. Kaya nga ang tanong ni Karen Davila, tama po ba inyong ginagawa? Pakinggan pa ho natin ang kanyang sinasabi. Na gano'n naman kami, okay, we talk to him. But what you did was wrong. That immediately put color. Palakpakan natin dyan yung kanyang mga katanungan ni Karen Davila. Diretso na ang ginawa ninyo ay mali. Sa paningin ng taong bayan, malamang maka sinasabi ninyo ang ginagawa ninyo ay tama. Ang problema ay nalaman. Yun po yun Kumbaga parang akala nyo siguro hindi lulusot. Akala nyo siguro ay hindi lalabas sa taong bayan. Akala siguro niyo matalian nyo itong kernel na ito. Eto nga ho, gumagawa ang paraan para makita kung ano talaga yung layunin ninyo dyan sa Quadcom na yan. Kung ano mga galit na galit kayo sa maling kaparaanan, galit na galit kayo. Pero yung sistema ninyo ay mali din. Kakagigil kayo sabi nga ho dito napaka bias ninyo sa sistemang kagustuhan nyo lamang masusunod. Kumbaga pipilitin at kailangan nyo pihitin para may align lamang doon sa kagustuhan nyo na mangyari. Nakakatawa yung sistema nyo na yan. Yan. Di ba? Nakakatawa. Sabi ko sa inyo tapos kayo kay Karen Davila sa mga ganitong mga pagkakataon. Sige, Madam Karen,
Baratan and mo pa. bias into the resource persons. What is the business of two representatives speaking to a police colonel who is meant to be under oath, give his testimony? You should not have spoken with him. No, it was not. You should not. Problema kasi kayong dalawa, hindi kayo abogado. Yun ang sinasabi natin eh. Abogaduhan lang kayo. In aid of legislation. Alusot nyo lang yan. Nakakagigil kayong dalawa ni Dan Fernandez eh. Ikaw, Abante, tino ka ha. Wala kaming... Ay, naku po. Taong bayan ang tumitingin sa ginagawa ninyo. Hindi sa lahat ng mga pagkakataon, maitago ninyo ang mga kabulastugan ninyong ginagawa dyan sa Quadcom na yan. Ang tagal-tagal nyo na naghihiring. Magkano bang honorarium? Kasi nababalitaan natin na may honorarium kayo tinatanggap bawat hearing. Nasa magkano ang honorarium ng bawat kongresista bawat hearing. Bawat hearing po yan ha. Aside sa mga tinatanggap ninyo ha, aside sa sahod ninyo ha, may honorarium. Aside sa ginagastos dyan sa mga pagkain na yan, wala kayong ibang ginawa kundi or Duterte. Kasuhan nyo na kung mayroong mga pulis na lumabag sa batas. Hindi na kayo tumigil dyan. Mula nung nagsimulang Quadcom na yan puro lang kayo Duterte. Ano ba, sino ba talaga pinoprotektahan nyo? Para saan ba talaga kayo? Para ba kayo sa taong bayan? O para sa ilang tao lamang at kayo din ay makinabang? Under oath in the Senate, yes. But when we talked to him, we were talking to him in response to what Colonel Garma said. No, but in the end, he was going to... What Garma said? Nung una niyang testimony dyan, hindi niyo siya pininiwalaan? Nung unang pag-testify po niya dyan na wala siyang kinalaman po dyan, hindi niyo siya pininiwalaan. Ngayon, dahil naka-align na siya doon sa sinasabi ninyo, sa kagustuhan ninyo mangyari, susundin niyo na siya? Naku po, talaga naman. Yung sinasabi nga ho natin, itong tawa na ito di ba? Nakakatawa kayo. Nakakatawa kayo. Ay nako. Wala kay ibang ginawa. Kundi talaga naman. Itong quadcom nyo na yan Sarap talaga kayong buhol-buhulin Okay. speak in the Quadcom. They are under oath in the Quadcom, correct? Yes, that's true, yes. Yes, so why would you But speak we never... No, the point is this, Representative Abante. Yes. Makinig ka. Makinig. Pag kayo nasa Quadcom, bibig nyo lang Naku po, walang iba kayong pinapakinggan. Bingi kayo sa mga dahilan ng mga resource person ninyo. Sa pagkakataon na yan, makinig ka. Makinig. Do you, in the lower house, do you all speak to your resource persons before they attend the hearing? Not necessarily, but in a way in Is which that the practice in the lower house? Is that the practice in the lower house? Uy, tataas mo pang kamay mo ha. Makinig ka. Yan ba ang practice nyo dyan na kailangan nyo muna kausapin bago karoon kayo ng iharap doon sa inyong mga huwadcom na yan? Naku po. No. Is it the practice in the lower house that you speak? Sometimes, these resource persons would request us to talk to them privately. Also, Sometimes. Abante. Naku po, Pastor. Gaano kadalas ang minsan?
Ay, nako. Sometimes. May pagkakataon din talaga no? Na talagang mahuhuli kayo sa mga kabulastugan ninyong ginagawa dyan Kaya naman dapat talaga kayo ay makinig din para sa ginagawa ninyong kabalbalan dyan sa Quadcom na yan. Alam mo ninyo, hanggat hindi pa ulit nakapag-hearing ito ang Senado at kayo, lahat ng mga revelasyon na ginawa ni Colonel Grijaldo doon sa Senado at ang buong testimony doon sa nangyari sa Senado ay patuloy na pag-uusapan ng taong bayan. At ito na po, na-reveal na po yun. Ano ho? Kaya sa sunod din yung investigasyon dyan sa Quadcom na yan, ay hindi ko alam kung may maniniwala pa sa inyo. Makinig pa ho kayo kapag pinatawag pa si Garma at humarap doon sa Senado, paktay na kayong lahat dyan. Yung ang sinasabi nga ho natin. Ano ho? Kaya dapat Pastor Abante, dapat tingnan ninyo na mabuti kung tama pa ba yung ginagawa nyo dyan. Okay? Okay, patuloy ho tayo. We give them some time so we could be able to talk to them privately. But the thing is this, forcing anyone to make an affidavit that will tell them, that will speak lies to them. We don't do that. You see? Okay, but he did not say you forced him to make an affidavit. This was his testimony in the Senate. Number one, he said first that Congressman Dan Fernandez put the paper he was holding in the table at sinabi, yung paragraph na yun, yun ang affidavit ni Colonel Garma. Sinabi niya, ikumpirma mo na alam mo ang rewards. Kamot ka ngayon. Di ba? Di ba? Akala mo masarap na kayo lang gumigisa doon sa Quadcom na yon. Diyan ngayon makinig ka. Ikaw ang gigisahin ngayon ni Karen Davila dyan tungkol sa kabulastugang ginagawa ninyo. Yan ang sinasabi ho natin. Bang! System. In other words, it appears that you were not objective, both of you, that you were in effect influencing a resource person to corroborate Garma's testimony. No, we're not. Accusation niya. We're not influencing him. We're just asking him because it was Colonel Garma who actually told us, can you please talk to Colonel Gnad because he's my class. Regardless, this is not the point. The point is, ito lamang masasabi ko sa iyo. Yan lang masasabi ko sa iyo. Ha? Yan ang masasabi ko sa iyo. Kaya dapat tino ka na, ha? Kayo dyan, kayong apat dyan, si Ako, Fernandez, ikaw, sino pa bang isa na yan? Okay. But the point is, did you speak to a resource person, two representatives, a resource person in private without his lawyer? Did you do that? No, there were two lawyers there. His lawyers. He could be able to call his lawyer too if he wanted to. No, that's not the point. When you spoke with him, was he alone? The point is this, Karen. No force was given. The point is this. We did not. Hindi naman pinag-uusapan diyan kung finorce ninyo o hindi. Palagi pa natin hindi nyo pinersa. Pero sa katotohanan na ipinakita ninyo at ipapakonfirm ninyo yung testimony, yung affidavit ni Garma na sa yung section na yon ay agrihan ni Grijaldo at sa sang-ayunan niya yung testimony ni Garma. Sa ganung mga pagkakataon, mali na kayo doon. Mali na kayo. Bakit iharap niyo pa kung doon pa lamang kinakausap niyo na? Kumbaga parang formality purposes na lang pala yung pagharap dyan sa Quadcom na yan. Kung tutuusin, prior pala niyan, kinakausap nyo na yung mga resource person ninyo. At kapag hindi sasang-ayon sa kagustuhan ninyo, cite in contempt. Galing ninyo. Sarap ninyong... Ay, nako. Tell him
We did not actually force him to make an affidavit. We did not force him to say that he agrees with Garma. All right, we didn't do that. Oh, we were just Representative polite enough No. because they wanted to speak to us. We're just polite enough to be able to give them the room for them to say something. So let's go straight to the Yun ang sinasabing ho natin dyan. Ano ho? So, yan lamang po ang pauna nating pag-uusapan. Marami pa ho tayong pag-uusapan. Hanggat hindi magkaroon ng isa pang hearing dyan sa may Senado, ay wala na yan. Wala na. Wala nang kredibilidad dyan. Yung quadcom na yan. Bistado na kayo dyan. Itong pag-uusapan natin at fokusan natin dito ngayon yung mga issue na pinag-uusapan sa Senado at tuloy-tuloy ho yan, hindi ho yan hanggat hindi magkaroon pang isang panibagong hearing ay hindi po mawawala ang investigasyon dyan sa Senado na yan. Kaya dapat nating abangan at subaybay natin ang mga nangyayari dyan sa ating bansa. Wala na yan isa lang ang focus ng Quadcom na yan. Puro ano lang yan, puro Duterte lang yan. Wala na yung iba. Nakakatawa yung mga investigasyon ginagawa dyan, nakakasawa kayo. At yun, ilalabas ang mga katotohanan ng mga investigasyon na ginagawa nyo dyan sa Quadcom. Puro kayo Duterte. Napakalaking problema ng bansa natin. Hanggang sa ngayon, wala kayong ginagawang aid of legislation na alam kung anong legislation tinutukoy ninyo dahil sa ang EJK krimen. Talagang krimen naman talaga yan Kayo lang naman nag-iimbito ng EJK na yan. Kapag pinatay nyo na hindi po dumaan sa tamang proseso at pinatay nyo talagang sinadya nyo, murder po yan. Anong EJK? Murder, homicide, attempted homicide, kung ano pa ho, basta pagpatay. Walang EJK. Napakaganda ng batas natin Talagang wala kayong ibang layunin dyan kundi atakihin lamang ang mga Duterte. Ano ho? So, sa ating pong sa makapanood ng ating video, ano ho, kung sakasakali, like and subscribe lamang po sa ating pong channel at sisimulan ho natin ang mga pagbablog ho natin dito po sa Pinoy Info. Maraming salamat po at God bless you all.